Siyempre na sila po'y makarating at makahabol sa atin. So, paalala po muli, paalala muli, itong September po ay buwan ng ating Stewardship Month. Amen? Kaya monthly, meron tayong iimbitang speaker. Isa na po ito na hamon para sa atin. Hayaan ko na siguro na si Pastor Vic ang mag-introduce sa atin ng kanyang buhay, ng kanilang ministries. Mga anak, mga kapatid, handa na ba tayo? Yan, paayos lang ito yan, patanggal lang itong laptop. No? At hindi na kailangan ni Pastor. So tayo pong lahat ay tumayo. Kunin po natin ating mga Biblia at hanggang ating mga puso. Mupo muna kayo at aawit muna ako sa Panginoon bago po tayo. Kasi commitment ko yan sa Panginoon na kapag ako ay nagturo, gusto ko na makapag-render ako ng special number sa kanya. So maganda ang topic natin. It's about first fruit. Ikukwento ko sa inyo kung paano ay ang Diyos ay nagpala. Pastor, kailangan mo po ng beat? Hindi, okay lang. Siyang awitin ko po ay kung ano yung pag-aaralan natin. Amen? Kasi mahilig ako mag-compose ng awitin. Kaya pati minsan tinuturo ko, kinukompose ko. Nalagyan ko siya ng tono para may offer natin sa Panginoon. Aawitin ko po ay ito pong sa Proverbs chapter 3 verses 1 to 10. Yan ang aawitin ko. At ang pinaka-tema niya ay My son, forget not my law. Makinig kayo. Blessing ito. At siguro baka meron sa inyo na magkaroon ng talento at makakuha ng mga awitin ko lang sa Biblia. Para sa Panginoon. My son, forget not my law. Let that heart keep my commandment. For light of day. Something went wrong. Try again in a few seconds. Life and peace today to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Amen. Bind them about thy neck, write them upon the table of thy heart. So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Amen. Trust in the Lord, trust in the Lord with all thine heart, with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Amen. In all the ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes. Amen. Fear the Lord and depart from evil. It shall be heard to thy neighbor and marrow to thy bone. Trust in the Lord with all thine heart, with all thine heart,
stand. Amen. And we the first fruit of all that increase. Just on our hearts be filled with plenty, and the presence of versa with you are. Trust in the Lord, trust in the Lord, with all thy heart, with all thy heart. And lean not unto thine own understanding. In all the ways, acknowledge him, and he shall direct thy path. Amen. Trust in the Lord, with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all the ways, acknowledge him, and he shall direct thy path. He shall direct thy path. My son, forget not my Lord. Amen. Ayan, at yan ang hilig ko eh. Amen. Yung ako ay makaawit sa Panginoon at ang pinaka-lyrics niya ay mula sa Biblia. Sa Book of Psalm ay marami akong compose na dyan. Kaya ay ini-enjoy natin ang umawit sa ating Panginoon. Minsan nga, umaawit tayo sa pag naliligo tayo, di ba? Hindi mas magandang umawit sa Panginoon pag nandito po tayo sa bahay-sambahan. Ayan. So ngayon ay, malaking bagay na ang inyong pastor ay naghahangad talaga na pagpalain din financially ang church na ito. Amen. Hindi po sa dami para pagpalain tayo financially. Actually, ang bilang po sa amin sa Dasmariñas, kukunti din lang po kami. Kaya lang, ang Diyos, sabi ko nga ay, pag nagpalayan, hindi dahil marami tayo, kundi kung paano tayo niyang pagpapalain dahil sumusunod tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya nais ko ang bawat isa ay tumayo at magkaroon tayo ng responsive reading from the book of Proverbs, chapter 3. Ayan. Lagay ko sa... Igano mo na lang. Kasi para hindi ako makakadila. Ayan. Ikaw mo na lang siguro sa itaas. Medyo malamig naman sa Tagaytay. Kahit pa paano. So, Proverbs chapter 3, alam ko ay itong church na ito ay batang-bata pa. Mission pa lang ganyan, no? Oo, yun. Kaya malaking bagay na kayo matuto. Maaga pa lang matutunan nyo na to para sa ganon yung hinahangad yung pagpapala financially from God ay makamtan ninyo. Ayan. So, we will have a responsive reading. Proverbs chapter 3, babasahin ko yung 1 hanggang verse 10 lang tayo. Ayan. Verse 10 lang. So say amen kung nandiyan na kayo. Amen po. Proverbs chapter 3, verse 1, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. And long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding.
In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Sabayan niyo ako sa 9 and 10. Read. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Tayo po pumikit. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin dito po sa Lighthouse Fire Baptist Church, Panginoon. At tunay, Panginoon, na kayo po ang nagpapala. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay patuloy pong pagpalain ang church na ito, Panginoon, maging ang manggagawang. Tinawag niyo po, Panginoon, dito ang kanyang pamilya. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kakayanan, Panginoon, sa inyo pong manggagawa para ang gawain mo pinagkatiwala, Panginoon, ay lalong mamayagpag, hindi lamang sa panahon nito, hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Kristo. Alam po namin, Panginoon, kayo ang nagbubukas ng puso, kayo ang nagbibigay ng karunungan. And I'm praying for this church, Panginoon, this patient, that you will give them the heart in giving, Panginoon. Open their hearts. Give them the desire, Panginoon, na ikaw ay malugod nila, Panginoon. Ma-honor kayo, Panginoon. Para sa ganon, ang inyo pong pagpapala ay sumakanila sapagkat when there is obedience, there is a blessing, Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Anything na hindi po namin kayo nalugod, Panginoon, sa araw nito o maging sa mga nakalipas na araw, Lord, forgive us sa mga bagay na hindi po naging kalugod-lugod, Panginoon, sa inyo. And I pray that you will bind Satan, Panginoon, that he may not disturb this activity that we have this morning, yung aming pagsamba at pagpuri, Panginoon, at dalahin ko maging sa mga batang edad na ito, Panginoon, na nandito ngayon, bagaman sila mga bata pa. So praying for them, Lord, as they grow, sila, Panginoon, ay maging asset, Panginoon, sa gawain niyo po, Panginoon, sa lugar na ito. Palain niyo po si Pastor Norman at ang kanyang pong pamilya at ang bawat isa ay lagi may taas at mapuri po, Diyos. Hayaan mo, Panginoon, gamitin niyo po ang ipong mangaral as an instrument of blessing to these people, of God. And I pray and ask this in Jesus' name. Amen. Amen po. At ito po ay matagal na sinabi sa akin ng inyong pastor eh. At kahit saan naman, pwede po tayo. Basta maging pagpapala po tayo sa iba. Kasi ganoon din po kami. Nung nagsisimula kami, hindi ako nagsasawa na mag-invite ng nauna na sa amin. Siguro kung kilala niyo si Pastor Benny Abante, di ba? Isa yan sa tinitingnan ko noong araw, sabi ko, ang laki ng church dito. Tapos si Pastor Sauko, ayan, nakita na, in-invite ko na yan sa first fruit po namin. And then my pastor, Pastor Macmanay, nakita ko sila. Yung building na pinapatayo, sabi ko, yan din ang desire ko eh. Pero sa paanong paraan? Hindi na tayo mahihirapan, may susundan na lang tayo eh. Amen. Kaya itong church na ito, kung kayo ay magiging matapat at ipapractice nyo yung first fruit, kasi ito yung magiging topic natin, I tell you, hindi sa bilang titingnan ng Panginoon, kundi kung paano natin siya i-honor by giving our first fruit. Amen. At yun ang sinundan namin, tininang ko lang. Kaya, hindi po kami marami. Pero nakita ko na yung mga dating nagtatrabaho lang sa SM, binigyan ng Panginoon ng business siya na naging dahilan para ang Diyos ay magpala financially. Imagine mo, earning only less than 300 pesos a day. Pero nung naturuan, yun na yung simula. At marami pang mga mananampalataya na binless ng Panginoon at sila ang ginamit. Kasi wala namang gagamitin kung hindi kayo. Amen. Pero para kayo gamitin, matuto kayo sumunod sa Panginoon, and after that, God will bless you and you will be an instrument in this church
para may pakita niya yung kanyang kapangyarihan Amen. at kaluwalhatian. Yes, sir. Ganyan lang po yan. Kaya dito po sa ating pag-aaral na ito, ay ito po ay tinawag po nating Book of Wisdom. Kaya ang tema po natin, Honoring the Lord with our first fruit. Dahil yan po yung sabi po ng verse 9. Sabi po ng verse 9, Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Pag sinabi natin honoring, it means pleasing, glorifying, or giving reverence to God. Amen. Ino-honor mo siya through what? Through your first fruit. Yes, sir. Ano ba yung first fruit na ito? Ito yung unang bunga natin. Kasi pag sinabi po natin, dito po sa verse 9, sabi po doon, substance, ito po yung possession po natin, yung pag-aari natin. And then yung salitang increase po dito, ito po yung ating income. Kaya kapag meron tayong increase, meron tayong income, ito po yung i-honor natin sa Panginoon, yung ating income, yung ating first fruit. Paano ba natin, kasi noong araw, tanim mga tanim noong araw ngayon, hindi naman na tayo nagtatanim para yun ibigay natin sa Panginoon. So kumikita na tayo ngayon, financially, God is blessing us. So yung ating unang bunga sa isang taon, for example, kumikita ka sa every month ng 10,000, iyan ang iyong first fruit sa Panginoon. Amen. Yan, ganyan ang ginagawa at yan ang itinuro ng mga nauna sa atin hanggang ngayon. Kaya, ang honoring the Lord with our first fruit ay isang bagay na matutuwa ang Panginoon at doon niyo tayo sisimulang pagpalain. Ayan. Kaya yung natuto po sa amin, maniwala po kayo, ay meron po sa amin na 5 years ago, isa po siyang adik. 5 years ago, isa po siyang adik. Pero dahil sa tokohang, natakot siya, lumipat siya sa City Homes kasi nandun yung church. At dahil nga natakot sa tokohang, nasubukan niyang umaten. Adik to. Doon nakakilala sa Panginoon. Amen. Kasi yung misis niya, nakakilala na. Siya lang ang may problema dahil nga adik. Pero niyo po, nung siya po ay kumilala sa Panginoon, na bago ang buhay. Nawala sa pagka-adik. Ang hirap mong baguhin ang adik. Maliban ang Panginoon ang magbabago dyan. At nung siya ay nabago, nag-aral sa Bible School at natuto po ng salita ng Panginoon. At alam niyo po ba ngayon, sila po pinagpala ng Diyos. Meron po silang business ngayon na nung panahon ng pandemya, puro delivery po sila. Trading sila, nasa trading. At isa sila sa mga ginagamit ng Panginoon para i-bless yung church financially. Kaya, dati po silang wala talagang nangungupahan lang sila sa isang maliit, yung 3,500. Hirap na hirap sila. Pero yun, nung natuto ng salita ng Panginoon, bless po sila. Ngayon, meron yung business po nila, meron na po silang, ngayon, meron silang bagong Innova, bagong Vios, meron silang 2 truck na bago din, at meron silang isang van, at nananaga na sila financially. Pero hindi sila nakakalimot magbigay. Amen. Nagiging matapat po sila sa pagbibigay. Ngayon, kung yun ay nangyari sa mga taga-Dasma, sa inyo pwede rin po mangyari. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Ang kailangan lang ay masimulan po nating matutunan at sa paunti-unti, makikita po yan ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, pagdating sa first fruit, especially kapag kayong matatagal na kayong Kristyano, mai-encounter nyo yung with so many questions regarding first fruit. Pero, may 3 question po ako na gustong ibato sa inyo para at least pag na-encounter nyo itong mga bagay na ito, baka meron kayong makausap na ibang pagkakaalam, at least meron kayong idea. So, 3 question. Una,
the question of applicability. Kasi sabi ng iba, hindi na pwedeng i-apply ngayon yung first fruit na yan kasi that's from the Old Testament. Hindi na pwede i-apply ngayon sa New Testament. Ayan. The question of applicability. Ngayon, is it applicable in our time to honor the Lord with our first fruit? Yes. Kasi the book of Proverbs is the book of wisdom. Book of wisdom po yan. Alam ng Diyos na may mga taong pwedeng mag-question ng first fruit eh. Ngayon, iniligay yan ng Panginoon sa book of Proverbs na ang sabi niya sa verse 9, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. Ngayon, yung verses 5 and 6, ginagamit natin to eh. That when we truly trust the Lord, we know na ang Panginoon ay bibigyan niya tayo ng tamang direction. If we will acknowledge Him according to Him, and He shall direct thy path. Kaya di ba, magtiwala ka lang sa Panginoon at ikaw ay hindi niya pagkukulangin, ikaw ay iingatan ng Panginoon. Kaya, kung ito ina-apply natin, verses 5 and 6 na ito, yung 9 and 10, i-apply din po natin. Amen. Alam niyo po ba yung blessing dito? Tingnan ninyo ha. Pagdating sa verses 1 and 2, ang blessing dito is long life. Pagka in-apply mo po yan. And then, sa verses 3 and 4, pag yan ay in-apply natin, favor naman yan and good understanding. Wow. Amen po. Para sa mula sa Panginoon at sa tao. Amen. 5 and 6, pag yan ay ating in-apply, we trust the Lord with all our heart and not leaning in our own understanding, ang blessing po niyan, God will direct our path. Yes, sir. Merong tamang direksyon, hindi ka mapapahamak. Amen. And then, pagka in-apply mo yung verse 7, maganda namang kalusugan ang ibibigay sa atin. Amen. Pag in-apply mo yung verse 9, sabi ng Bible, so shall thy barns be filled with plenty. Alam nyo ba yung barns? Kamalig yan eh. Kung ang tithes, pag binibigay natin, sabi niya, yung rooms, pupunuin ng ating Panginoon. How much more? Kapag ka nag-honor ka ng Panginoon ng first fruit, ang sabi, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kaya, pupunuin ng Diyos yung kamalig. Wow. Amen po. Amen. Kamalig yun. Mag-amen kayo. Kamalig po yan. Amen. Kaya naman, nung maintindihan po namin yon, sabi ko kaya pala, itong malalaking churches na ito na nagpa-practice ng first fruit, kaya pala sila lumaki ng ganon at pinagpala ng Panginoon kasi in-apply talaga nila ito. Amen. Yes, sir. Alam niyo po, lahat na nakita ko naging matapat as a church, na in-apply po nila ang first fruit, nakita ko po yung paglaki ng church po nila. Kaya ganun din po sa church na ito. If your pastor is desiring to have a bigger place, mabili nyo yung gusto nyo mabili, ay sundan nyo lang po siya. Amen. Yung pong first fruit na ito ay pwede pong gamitin sa inyo dahil ginamit po sa amin. Amen. Walang po yung sa amin. Dati na andun lang po kami, inuhulug-hulugan lang po namin yung sa city homes. Malaki lang po ng konti dito pa ganyan. City homes. And then, nung nagpala ang Panginoon, because we applied first fruit sa buhay po namin sa church, nakabili na kami ng 600 square meters sa isang subdivision. Katabi lang. At yung lote na 600 square meters na yon, ginamit din ng Panginoon ng first fruit. Kami po yung nakapagpatayo ng wall-to-wall ng 600 square meters. Hindi po kami marami. At consolation lang kasi ng Panginoon yan, yung mga building na yan. Tapos, sa ngayon, nagpapagawa po kami ng binububungan na po yun kasi basketball court yun sa itaas.
At ang nagagastos na po namin doon ay more than 1 million na po yan. Mga patak na po, mga 1.3 million na po yan. Tuloy-tuloy pa rin po siya, wala pa yun. Braces pa lang, ang mga nakikita po doon. So, ganun po siya. Ngayon, saan manggagaling yun? Sa Panginoon po manggagaling yun. Doon sa mga mananampalataya na natuto. Kaya nga, when it comes to the question of applicability, applicable po na i-apply po natin ang first fruit sa ating pong panahon na ito. Amen. Applicable po yan. If you want to be blessed by God, na ang sabi ng Panginoon, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine, then it's about time for us to honor the Lord with our substance and with the first fruit of all our increase. Kaya, yan po yan. Another question is the question of authenticity. Pag sinabing authenticity, ito pa, is it correct? Is it true and reliable? Yes. Totoo yan kasi salita ng Panginoon. Kasi kung hindi natin paniniwalaan po itong Proverbs chapter 3, verses 9 and 10, parang sinabi natin, huwag din tayo maniwala doon sa verses 1 to 8. Di ba? Kaya pag pinaniwalaan natin yung verses 1 to 8, we should also believe verses 9 and 10 dahil nandito yung kung paano naman niya tayo pagpalain financially. Amen. Gusto mo ng kalusugan? Mahal sa kalusugan? I-apply mo yung 7 and 8. Pag gusto mo ng ikaw ay mahaba ang buhay, i-apply mo yung verses 1 and 2. Yan, nandiyan yung pagpapala eh. Amen. Kung gusto nyo pagpalain kayo financially, then verses 9 and 10. I-apply niyo yun. Ang church na ito ay mag-practice kayo ng first fruit. Huwag kayong itutuloy-tuloy nila. Amen. Kasi ang pagpapala ng Panginoon, gusto niya tuloy-tuloy din. Yes, sir. Tuloy-tuloy din po yan. Then, nakikita mo siya rin paano ako pagpapalain. Ganito lang ang trabaho ko. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo, yung mga meron sa amin ngayon, dati wala. Dating wala. Amen. Wala pong yung dumating sa amin na talagang may pera na. Wala po. Lahat po sila. Dati mga nangungupahan lang, walang bahay. Ngayon, dala-dalawa ng bahay. Masasakit pa. Amen. Kaya, hindi natin kayang ikangay limitahan ng pwedeng gawin ng Panginoon. Kasi pangako niya eh. Yes, So once we honor Him with our first fruit, then the Lord is true to His promises. Amen. Always. Palaging totoo siya sa Kanya. Yes, sir. Tayo, limitado tayo, pero ang Panginoon, hindi mo siya kayang limitahan. Kaya when it comes to the question of authenticity, if it is true and correct, yes, it is true. Amen. That's how we can apply and we can practice first fruit in our present time. Kaya, yan po ay napakahalaga. And then the question of authority. Anong authority nito? Bakit kailangan nating i-practice ito? It is from God. Siya yung utos niya yan eh. Sabi niya, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thy increase. So that's the question of authority. Kaya nga, tingnan ninyo yung sinabi rito sa verse 1. Pansinin niyo ha? Very, very intimate. Very close ang kanya, yung intimacy ng Panginoon para sa kanyang mga anak. At yun na, sabi niya, my son, forget not my law. Amen. Tinuturing talaga tayo ng Panginoon kanyang mga anak. Yes, sir. Kaya naman, if this church will not forget the law of God, when you honor the Lord with your substance and with your first fruit, then God will bless this church. Amen. Kung paano niya bless yung church na nagpa-practice ng first fruit, and until now, kaya yun lang naman ang sinusundan namin eh. Yes, sir. Amen. Kaya naman, mahalaga yan. So itong tatlong question na ito, yan po ay kayang sagutin ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya kung ang church na ito, ang inyong pastor, ay kayo ay tinuturuan na i-apply ninyo ang first fruit na ito, magkaroon kayo ng first fruit sa church na ito, hindi po siya nagkakamali. Amen. At hindi rin po nagkamali ang inyong pong lingkod na sundan din naman yung mga nauna sa amin Yes, sir. na nagpo-practice po nito.
Kasi there is blessing in application. We call it blessing by application. Pag in-apply natin ang salita ng Panginoon, may blessing po siya. Ngayon, ang tingnan po natin, kasi sa church, meron kasi sa taong apat na nakikinig. And I hope na dito ay sa apat na yon, magkakaisa kayo doon sa pang-apat bilang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Sa Proverbs chapter 1, sinabi dito ng salita ng Diyos na mga nakikinig ng salita niya. Kasi book of wisdom ito yung ating pinag-aaralan. In verse 22, dito niya ipinakita yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. 4 kinds of hearers. Ayan. 4 kinds of hearers. Sabi roon sa verse 22, chapter 1 ng Proverbs, how long, ye simple ones, will ye love simplicity? And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. So, itong simple ones, the scorners, the fools, ito yung mga nakikinig sa salita ng Panginoon na may kanya-kanyang kaalaman kung paano nilang ididil ang salita ng Diyos. Kasi sabi po ng verse 20, wisdom crieth without, she uttereth her voice in the streets, she crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates, in the city of the city she uttereth her words, saying, how long you simple ones, dito na po sinabi niya. Kasi ang salita ng Diyos, ipapangaral po sa atin yan. Ngayon, kung paano tayo makikinig, titingnan natin ngayon, am I one of the simple ones? I am one of the scorners? Or maybe I am one of the fools? Or, sabihin na natin, I am one of the wise. Amen. Ano po ang sabi po ng verse 5, chapter 1? Apat yan Diba? A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. So sana lahat ng mga nakikinig ngayon, you are wise. Amen. You belong to the wise persons na nakikinig. Hindi tayo yung isa sa mga simple ones. Ano ba yung mga simple ones na ito? Sila po yung antot, lack of instruction, at ignorant. Ito po yung sinasabing simple ones. At sino naman itong scorners na ito? Ang sabi po ng will you love simplicity, and the scorners delight in their scorning. Sino yung mga scorners? Ito naman yung mga mockers. Ito yung nanunuya. Hindi na naniniwala, tinutuya pa yung salita ng Panginoon na itinuturo. Amen. Kaya, minsan, nakakalungkot yan. Hindi lahat na nakikinig, talagang nakikinig. And there are who are scorners na talagang nililibak nila yung salita ng ating Panginoon. Huwag ka maniwala dyan, di totoo yan. Meron ganon. Yes, sir. Kaya sana huwag tayong ganon. At meron dito sinasabing, and fools hate knowledge. So who are the fools? Ito yung morally dull. Fools are open, contrasted with the ways of the wise. Kaya kung ikaw ay wise, hindi ka fool. Pag ikaw ay fool or mangmang, you're not wise. Sa saan tayo? Siyempre, tatanggap ang gusto natin dyan ay tayo ay mga wise. Kaya, ipagpapalagay ko na yung lahat na nakikinig ngayon dito, kayo ay mga wise. Amen? Kayo ay mga wise. You're not simple ones. You're not scorners nor even fools na nababasa po natin to. Bakit? Kasi doon sa mga fools, mga scorners, mga simple ones, may warning sa kanila.
Ano ang warning? Ito pong verse 26. Anong sabi? Chapter 1, verse 26. I also will laugh at your calamity. Pag may problema ka, tatawanan ka na ng wisdom, ng salita ng Panginoon. Tatawanan ka na ng Panginoon. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Bakit? For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Kaya nga, pag hindi tayo naging wise, hindi natin sinunod kung ano yung salita ng Panginoon, darating na magkakaproblema tayo at wala na, it's too late para tayo ay matuto pa. Kaya kung gusto niyang kayo pagpalain dito, ngayon pa lang, maging wise na tayo. I-apply natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi yung pag hindi nyo in-apply, matagal na kayo dito, bakit ganito pa lang tayo? Because you haven't applied the wisdom from the Word of God. Ngayon, ito na ang pinaka-main point po natin para matuto po kayo. Nilay down ko lang yon para sa ganon may handa ang puso ninyo for you to become wise and be focused on our subject about honoring the Lord with our first fruit. Yan. 3 things to consider in honoring the Lord with our first fruit. Una, the involvement of the heart. Amen. Pagka pinractice niyo yung first fruit, hindi pwedeng mawala ang puso natin dyan. Yes, sir. There must be an involvement of the heart when we honor the Lord with our first fruit. Bakit? Pansinin ninyo. Chapter 3, verse 1. Binanggit ba ang puso dyan? My son, forget not my law, but what? But let thine heart keep my commandments. So puso, binabanggit po dyan. And then sa verse 3, let not mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck, write them upon what? The table of thine Heart. So binabanggit po ang puso dyan. Amen. And then in verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. And then in verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Sa tingin ninyo, ang isang taong may takot sa Panginoon, hindi galing sa puso yon. Alam niyo po, sa puso yan eh. Once we have the fear of God, it's from the heart. Amen. Hindi pandabas. Sa puso po yan. So the same, kapag in-honor natin ang Panginoon with our substance, see to it that we do it from the heart. Anong sabi ng Colossians chapter 3 verse 23? Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Ibig sabihin, kapag ikaw ay i-honor mo ang Panginoon ng first fruit mo, sabi ko nga, kung ikaw ay kumikita ng 10,000 a month, so yan ang first fruit mo. Pag ikaw kumikita ng 5,000 a month, that is your first fruit. Yung po yung ikukunit mo sa Panginoon. At hindi naman ako magyayabang sa inyo. Ano po? Gusto ko lang itong, alam niyo po, nung una ay ganun lang, mag-start kami ng 5,000, 10, 15, until such time nitong mga ito, meron nga sa amin nag-commit ng 40,000 ang kanyang first fruit. Pero, ginagawa niya monthly ang 40. Last time, naka 6 months eh. So, ang commitment niya is 40,000, 6 times niyang ginawa for a year. Ngayon, pinipilit niya, hinihingi niya sa Panginoon na kung magagawa niya ng isang taon. Ibig sabihin 40,000 times 12. Nakakalahati na siya. Nakapagbigay na siya ng more than 200,000. Doon sa 40,000 niyang commitment. Grabe. Bakit? Natutunan niya. Amen. Natutunan niya. Kaya kung yun 40 times 12 months,
matindi. Pero, ang first fruit, isa lang. Kung ano yung kinita mo ng isang buwan, yun ang first fruit mo na ikukumit mo sa Panginoon. Amen. At you can give it monthly, weekly, para matapos mo yung halagang yun, ikinumit mo sa Panginoon. Until such time na matapos ang taon, ikaw natapos na rin sa iyong pagbibigay. Amen. Kaya yung isa sa amin hindi ko na yun, sabi ko, grabe mausap sa iyo ang Panginoon. So, there is an involvement of the heart once we honor the Lord with our substance. Ano sabi ng Matthew chapter 15 verse 8 sa inyong mga Biblia? Matthew 15 verse 8. Sabi ng Panginoon, these people draw it nigh unto me with their mouth and honor me. These people draw it nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Ginagamit ang bibig para ang labi to honor God, and yet the heart is far from Him. So, ibig sabihin, kung i-honor din lang natin ang Panginoon, it must be from the heart. Amen. Hindi pwede rito na hindi galing sa puso. Yes, sir. Okay? That's the involvement of the heart. And it should be done with intimacy. Kung tayo i-honor natin ang Panginoon from the heart, it must be done with intimacy. Ano ba yung intimacy? Yung closeness. Kaya nga, nasabi ng Panginoon, my son. Yung intimacy nandun. Hindi lang basta ibinigay mo yan mula sa puso mo, kundi nandoon yung alam nyo, di ba may mga tao naman na talagang kilala natin, close sa atin, pero meron talagang very close. Yes, sir. At yun ang gusto ng Panginoon, na kung tayo ay i-honor natin siya ng ating first fruit, dapat with intimacy. Amen. Yung puso talaga natin, very close sa ating Panginoon. Kaya nga may salitang personal. Yung my son, it's very personal sa ating Panginoon. Anong sabi ng Proverbs chapter 1 in verse 8? Binanggit po yung pong son. Sabi ron, my son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. And then, sa verse 10, my son, if sinners entice thee, consent thou not. And then, in chapter 2, verse 1, my son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee. And then, in chapter 3, verse 1, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. And then, in verse 11, chapter 3, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. And then, in chapter 4, verse 10, hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. So marami pa po yan. Hanggang chapter 7 po yan. Yung pong salitang my son. That's very intimate. Kaya nga, minsan, di ba, pagka tayo ay may mga tinuturuan, talagang yung katulad ninyo, gusto ng pastor na maging close kayo sa kanya. Kaya binibigyan niya kayo ng oras. Gusto niya na intimate yung relationship na yan, pastor sa miyembro. Ganon din tayo sa ating Panginoon. So, involving our heart in honoring the Lord with our first fruit, and it should be done with intimacy. Amen. And also, it should be done with intention. Pag in-honor mo siya, dapat intentionally, talagang i-honor, hindi yung parang nabigla ka lang, no? Yes, sir. Pinagpipray mo na kagad yan. Kung meron kayong first fruit challenge na yung araw na magkukumit kayo, usually ganun ang ginagawa eh. Yes, sir. Pag meron kaming first fruit challenge, nag-prepare na ako ng cheque. Cheque po yan. And then your commitment, yung first fruit mo doon mo susulat, pipirmahan mo yan, tapos ibabalik mo yan sa church. So, titingnan nyo ng pastor, tapos kukumputin siya kung magkano yung kinumit ng
ng mga membro sa Panginoon yung kanilang first fruit. Amen. Dapat ganun, meron kayong ganun. Para alam mo na every year, yung ikinumit mong first fruit sa Panginoon at yun ay gagamitin ng Panginoon para sa kanyang gawain. Amen. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 9 in verse 7, 2 Corinthians chapter 9 verse 7, every man as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So, dapat may talagang intention tayo, purpose tayo sa puso natin, na talagang willing ka, hindi yung napipilitan lang tayo. Amen. Sige, sabi ko sini pastor, sige, magkumita nga lang tayo. Hindi po. Amen. Dapat with a purpose in our heart. Intentionally, we are doing it, honoring the Lord with our substance. Just like Daniel, na sa kanya, he purposes in his heart not to defile himself with a person of the king. Siguro kung nabasa natin yan sa Daniel chapter 1 and verse 8, na hindi siya makikimingil doon sa alak, doon sa pagkain na kasama niya yung hari. Okay na sa kanila, kahit na itong si Daniel, kahit na yung mga gulay-gulay lang. Nilagay niya sa puso niya. Ganun din po tayo. Once we have this heart honoring the Lord, it should be done with intention. Amen. Yes, Kaya kung meron kayong first fruit challenge, let's say, meron tayong first fruit challenge, meron tayong commitment this coming Sunday. Maganda na tayo. At puso natin, at andun na yung desire mo talagang pagka magkukumit ako sa Panginoon, kung ano yung kinikita ko, yun ang ilalagay ko. Amen. I want to honor my God with my first fruit. Yes, sir. Ang tandaan nyo, it should be from the heart, with intimacy, with intention, and with inspiration. Amen. Dapat inspired ka Amen. that you will honor the Lord with your first fruit. It's because you're doing it to God. Amen. Yes, sir. Amen. Ginagawa mo yan sa Diyos, kaya inspired ka, gawin mo yan. Pero mo, pagka ikaw ay nagbigay ng anumang bagay sa isang tao, lalo na kapag may nililigawan ka, inspired na inspired ka. Yes, sir. Diba? Iririgalo ko ito sa aking mahal. Diba? Inspired ka. Lalo na yan, i-honor natin yan sa ating Panginoon. Amen. Yes, sir. It should be done with inspiration. Yes, sir. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 3 in verse 31, whatsoever you do in word or deed, do all to the glory of God. Para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Yes. That's why, honoring the Lord with our first fruit, there must be an involvement of the heart. With intimacy, done with intention, done with inspiration. Amen. Yan po yun. The involvement of the heart in honoring the Lord Yes, sir. with our first fruit. Ayan. Pangalawa, yung una ay idulutuloy ko sa inyo daw. Yung una ay involvement of the heart. Second, the investment in heaven. Wow. Amen. Pastor, ano ba yung investment in heaven na sinasabi mo? When we honor the Lord with our first fruit, it is an investment in heaven. Amen. Preach on. Ba- Amen. Binigay mo sa Panginoon, nag-invest ka sa langit. Amen. Bakit? Ano ba ang sabi ng Matthew chapter 6, verses 20 to 21? Amen. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Amen. So once we honor the Lord with our first fruit, it is an investment in heaven. Yes, Not sir. just an investment. Alam niyo po, pag nag-invest ka dito sa lupa, siyempre makita mo yung investment na yan eh. Pero yung investment po na yan sa lupa, iiwanan mo yan. Yes, Hindi sir. yan mapapasa iyo. Amen. Hindi mo yan madadala sa langit. But, if you learn to honor God with your first fruit, that is eternal investment. Amen. It is for you. Sabi, lay up for yourselves treasures in heaven. Wow. Kaya kapag ibinigay mo yan from temporal things to
to eternal things. Binigay mo sa Panginoon, temporal lang. Pero pag ikaw ay wala na dito, tumarap ka na sa Panginoon, yung investment mo, bibigay sa'yo ng Panginoon because you invested treasures in heaven when you learn to honor Him with your first fruit. Amen. Kala natin parang baliwala lang eh. Yes, sir. Yan po ay Yes, sir. treasures in heaven. Amen. Kaya nga, yung mga member, pag naiintindihan nila yan, no? Tayo dito sa lupa, pag nag-invest ka, magugulat ka na lang pag wala ka na. Kanino pa maiwan yun? Ala na yun. Hindi para sa iyo. But once we honor the Lord with our first fruit, we give something for Him that is laying up treasures in heaven, from temporal to eternal. Wow. Amen. Ganda, di ba? Amen. Walang lugi. Yes, sir. Wala kang lugi dyan. Amen. Kaya nga, yung pong investment niya, yung honoring the Lord with our substance, with our first fruit, that is investment in heaven. And that is an eternal investment. Yes, sir. Amen. Eternal po yan. An investment that cannot be corrupted and cannot be stolen. Wow. Amen. Pero investment dito, minsan kapag ka meron kang lupa at marunong yung katabi mo, mawawala sa iyo. Oo, meron gano'n. Kasi mga abogado na, yung maraming lupa, tinalo na ng marunong, yung mga may abogado, nakukuha sa kanila. Kaya nga, pero, kapag natutunan natin mag-invest sa pamamagitan ng honoring the Lord with our substance, with our first fruit, ito ay eternal. Para sa atin po yan. Not just an eternal investment when we honor the Lord with our first fruit, but also it is an exemplary investment. Amen. Pag sinabing exemplary investment, kakaiba. Amen. You become an example to others. Amen. Kasi, katulad ng church na ito, kapag kayo ay pinractice ito, tuloy-tuloy yung pinractice, magiging magandang halimbawa kayo sa iba. Amen. Kami, hindi naman namin in-expect yon na magiging halimbawa kami sa iba. Kasi nga, yung mga churches na nauna, naging halimbawa sa amin. Yes, For example, kila Pastor Sauco, laki ng church nila. Pag pumunta ka doon, talagang hanggang third floor po yun. Yung church po ng aming po mother church, dito po sa Almansa. Nag-aaral pa lang ako nung sinimulan nila yung first fruit nilang yan. Maniwala po kayo. Dati ang sasakyan doon ay sasakyan lang ng pastor. Tapos lumang-luma pa. Pero ngayon, pagka pumunta ka doon, pagka linggo, ay yung mga tao doon, ang kanilang paradahan sa SM na. Hindi nakakasa doon sa kanila. Ganon siya. Kaya katulad nito, although, kung kukumputin natin yung 900 square meters na yan, na sinasabi po ng may-ari, that's 16 million kung 18,000 na per square meters. Pero what is 16 million? Sa Panginoon. Amen. Malit lang po yan. Yes, sir. Ang kailangan lang, hayaan natin gamitin tayo ng ating Panginoon. Amen. Huwag po ninyong tingnan yung sarili ninyo at kakayanan ninyo. Amen. Ang tingnan natin yung Diyos na hindi natin nakikita, Amen. pero makapangyarihan. Yes, sir. Kaya nga, involved pa rin dito yung faith natin sa Kanya. Amen. Ang kailangan lang, sumunod po tayo. Yes, sir. Because when this church will learn to honor the Lord with your first fruit, that is an exemplary investment. Amen. Nagiging example kayo sa iba. Yes, sir. Katulad ng Macedonian churches, naging magandang halimbawa sila sa mga taga-Korinto. At kayo din, pagka tumaas ito, nabili niyo yung lupa dahil nag-practice yung first fruit, tapos lumaki yung building niyo. Wow! Dati, maliit lang yan. Ngayon, ang laki-laki na. Amen po. Amen. Sabi po, dati ganito lang. Ganyan lang kalaki yan. Yung ginagamit po namin sa city homes. Pero ngayon, wall-to-wall na po yung nabili namin, 600 square meters. At pag may nakakakita, wow, laki yun. Pero yun po, maliit pa rin yun sa Panginoon. Kung talagang hihingi, sabi ko nga, dapat pala, ang ginawa ko, 1,000 square meters yung pinatayo. Pero okay na po sa amin yan. Kasi iniisip ko kung paano namin pupunuin. Nihirapan kami punuin po yun. Pero ang magandang nakita po dyan, nagsimula yun nung ang church ay natutong
mag-first fruit. Amen. Yun po yun. Yes, sir. Kaya kapag ang church na ito, unti-unti na kahit mga bata, o estudyante ka, magkano ba ang kinikita mo at binibigay sa'yo ng magulang sa isang araw? O sa isang linggo, kung nag-aaral ka, ikaw, magkano sa isang araw ka binibigyan ng magulang mo o isang linggo? Ano po? 50 po isang araw. 50 isang araw. O di hanggang Sunday yon. Hanggang Friday po. Friday, so 5 days. 250. 250, ayan. A week. 250 a week, 250 times 4. Di meron kang 1,000. So that is your first fruit. Amen. Ayan, Pastor, ang liit naman pala ito. Alam niyo po, sa Panginoon, He is not after the amount. Hindi siya doon. Ang sa Kanya, yung maging matapat ka, Amen. doon sa gagawin mo. Kasi, 1,000 nga ang kanyang first fruit. Dahil yun ang sa Kanya. Kaysa namang kumikita ka ng 100,000, tapos 5,000 lang ang ikukumit mo. Talo ka pa, no? Talo ka pa niya. Dahil naging matapat siya doon sa ipinagkatiwala ng Panginoon. Amen. Sa iyong katapatan, sa lahat ng anggulo ng buhay natin, Yes, sir. kasama po yan. Amen. A faithful man shall abound with Blessings. blessing. Yes, sir. Kaya pag naging matapat kayo, sa first fruit ninyo, ibibigay ninyo, then the Lord is there to fulfill what He had Amen. promised. Yes, sir. Kung ano yung pinangako niya, tutuparin niya po yan. That's why, honoring the Lord with our first fruit is an investment in heaven. It is an eternal investment. It is an exemplary investment. Magiging magandang halimbawa kayo. And also, it is an extraordinary investment. Bakit extraordinary? Pinagpala ka na dito, meron ka pang datat ng blessing, treasure in heaven Amen. para sa iyo. Wow. Kaya, hindi po aliko ang Panginoon Amen. sa Kanya po mga salita. It is an ordinary thing to honor the Lord with our first fruit. Yes, sir. It is not an ordinary thing. Kasi, Diyos ang ino-honor natin. Amen. So, that's an extraordinary investment. Kaya, kapag ka nagbigay ka ng iyong first fruit sa Panginoon, you honor Him with your first fruit, remember, that is an investment in heaven. Amen. Sa langit, hindi lamang pagpapala dito, hanggang langit po, hahabulin tayo ng pagpapala. Because we lay up treasures in heaven Amen. for ourselves. And lastly, lastly, Amen po. so the second one is the investment in heaven, and then thirdly, the increment of the harvest. The increment of the harvest. Ano ba yung pastor, increment of the harvest? When we talk about increment, that's the increase. Yes, sir. Hindi ka, kanina nababanggit ko po yung 5,000 commitment, 15,000. Ngayon po, sa akin bilang pastor, ang commitment ko ngayon sa Panginoon as my first fruit is 1 million. Wow. Yun po yun. Pero dati, yung 10,000, 15,000. Bakit gano'n nakalaki? Kasi yan, nagkaroon ng increase, yung increment of the harvest. Kayo ganun din po yan. Sa una, 1,000 ay kinumitin nyo, pero I tell you, as the day goes by, Tataas siya. year goes by, Amen. tataas po yan. Amen. Tataas po yan. That's the increment of the harvest. Imagine mo, you honor the Lord with your first fruit. Kumparas doon sa pangako niya. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kasi nung araw, kapag meron kang imbakan ng alak, mayaman ka na. Pag meron kang kamalig, barns na punong-puno, mayaman ka. So, paano mangyayari yun? Pagka ininvest mo, at ikaw ay inonor mo ang Panginoon with your first fruit, papalitan niya ng Panginoon. That's why there is an increment of the harvest. Kasi yung binigay mong first fruit, barns ang kapalit eh. Amen. Imagine mo yun, yung kamalig mo, pupuriin yan. Wow. Amen. Ibig sabihin, pag binigay mo yung first fruit mo na 1,000, mag-expect ka as long as you're faithful, i-increase ng Panginoon yan. Amen. Kayo mga bata, increase niya yan. Pagdating ng araw, pag natutunan niyo yan, I tell you,
hindi kayo pagkukulangin ng Panginoon. Ako dating seaman ako eh. Before I was earning $1,600 plus $200 doon sa aking pong parang slap chest yan eh. Parang extra income ko po yun. So, umabot ako ng $1,800 a month. Noong time na yun. At marami nagsasabi sa akin na, alam mo yung iniwan mo, sayang, ganun. Pero pag nasa Panginoon ka, hindi sayang. Amen. Higit pa po doon yung ibinalik ng Panginoon. Yes, sir. Yung sasakyan na yan, yung unang sasakyan ko, bagong Innova dati noon, 11 years ago, yung membro ang nagbigay. Ito, ang nagbigay nito yung church naman. Paano makapagbibigay ang church kung hindi naman sila pinagpala? Paano makapagbibigay ang membro kung hindi naman sila pinagpala? Pinagpala po sila because they learned to honor the Lord with their first fruit. Ganun din po sa church na ito. Yes, sir. Pag natutunan niyo po yan, maniwala po kayo, hindi po ako nagkukwento siya ng galing lang sa corner. Totoo po sa buhay po namin. Yes, sir. Totoo po. Hindi po kami marami. Hindi po kami marami. But they learn to give. Ngayon po, magkakaroon kami ng anniversary this coming September 23 and 24. Alam niyo po yung tinuro ko sa kanila na magmahal sila ng pastor. Sabi ko, okay, ito, ang ilang beses na namin itong ginawa eh. Every time na meron kami anniversary, ginagawa namin, tinatawag namin yung pastor, yung galing po sa amin. Minsan may dumadalo din sa amin, hindi na galing sa amin. Pero, pinatatayo ko po yun sa likod ng pulpito. At pinalalapit ko yung mga membro, may dalang mga sobre. Kaya tuwan-tuwa po yung mga pastor. Kung mahal ninyo itong pastor na ito, magbigay po kayo. Amen. Nasanay po sila doon. Kaya tuwan-tuwa, mababa na po sa kanila yung 3,000 na tinatanggap. Imagine mo yun, there are more than 20 pastors na nandito na pupunta sa likod. Bakit ganun yung puso nila? Kasi naturoan po silang magbigay. Amen. Naturuan lang po. Yes, sir. Naturuan lang po sila. Kaya naman pag natuto ang church na i-honor ang Panginoon ng kanilang first fruit, there will be an increment of the harvest. Amen. Na dati 1,000 yan, expect mo yan, i-increase yan ng Panginoon. Sa isang katulad ko na pastor, mahirap mag-commit ng 1 million eh, kung hindi. Kaya, nakakatuwang isipin na ang Panginoon ay nagpapala talaga. So, from first fruit to barns filled with plenty. From first fruit to presses of barrels bursting with new wine. Yan po yung equivalent eh. First fruit mo, tapatan niya ng barns filled with plenty. Amen. Because the harvest of first fruit is a bountiful harvest. Yes, sir. Kasi nga kapag ka nagbigay ka ng first fruit mo, that is a bountiful sowing. Sabi nga, when we sow sparingly, then we will reap sparingly. But if we will sow bountifully, we will reap bountifully. Amen. Kasi nga, iba po ang tithes sa first fruit. Ang tithes is the 10% of our income. Pero ito yung income mo doon sa month na yun, the first fruit ng iyong income, ang ibibigay mo sa Panginoon. That's why it's a bountiful harvest. Bountiful harvest yan. Amen. Not only it's a bountiful harvest, but it is a blessed harvest. Bakit? Blessed means holy or sacred. When we honor the Lord with our first fruit, that is sacred before God. Amen. Kasi holy yung bibigyan na. Kaya nga dito, wala dito yung parang organisasyon lang or anything na parang basta matapos lang. No. Ang kailangan po dito, yung kabanalan. Kaya nga church, Yes, sir. yung kabanalan po natin. Hindi titingnan ng Panginoon kung kukunti o marami tayo. Ang titingnan ng Panginoon yan, yung puso natin na sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Amen. Kaya it's sacred. When we learn to honor the Lord with our first fruit, it's sacred. Kaya nga, it is a blessed harvest.
Kaya yung pag-ani natin, yan po ay blessing po yan sa Panginoon. First fruit is holy to the Lord. Amen. Holy po yan. Pagka back in the Old Testament, it's holy. Kaya kapag inonor niyo ang Panginoon with your first fruit, holy po yan. Amen. It's a blessed harvest. Yes, sir. Pagpapala po yan ng Panginoon. Amen. And also, it is a blissful harvest. Pag sinabing blissful, it means completely happy. Masaya ka because the Lord loves a cheerful giver. It's a blissful harvest. Kaya nga, masaya ang tao kapag natutong i-honor ang Panginoon ng first fruit. I tell you, magiging masaya kasi alam mo, ino-honor mo siya eh. It is not an ordinary giving. Talagang kasama ang faith dito. Pag naisip mo, bibigay ko yung, alam niyo po sa amin sa church, meron talaga nakapagbibigay yung unang sahod nila. Binibigay nila, faith talaga. Ikita mo naman, andun yung blessing ng Panginoon sa kanila. First fruit yan eh. Pero kung hindi natin kakayanin na ibigay ng unang sahod natin, pwede nating i-divide yan in 12 months para hindi mahirap sa atin. Ganyan po yan. Ino-honor yan ng Panginoon because that is the amount of your first fruit. Kaya, it is also a blissful harvest. Amen. Ngayon, ang tanong, anong klaseng tenga meron tayo ngayon? Anong klaseng hearer tayo? Are we the simple ones? Are we the scorners? Are we the fools? Or are we the wise? Siyempre, wise tayo. Yes, sir. Ngayon, ang wise, i-apply niya yan. Kasi wise siya, wisdom from above yan eh. Amen. I-apply mo ngayon yan. Yes, sir. Dahil isa ka sa mga wise. Amen. Kaya nga, tandaan po natin, malaking bagay po yan na ang salita ng Panginoon ay tanggapin po natin. Amen. Tingnan niyo po At pag hindi natin yan tinanggap, hindi natin in-apply yan, nasa atin yung warning. Yes, sir. Na kapag nangailangan ka, nagka-problema ka, wala na. Tatawanan ka kung ano yung itinuro sa iyo ng salita ng ating Panginoon. Kaya kapag ang church na ito, you're desiring to be bigger, to be blessed by God, Amen. then start. Yes, Be sir. faithful in honoring the Lord with your first fruit. Yes, sir. Kaya, hindi po yan ika nga ay gawa-gawa. Yan po ay sa salita ng Panginoon na in-apply na ng nauna sa atin. Amen. Sumusunod lang po tayo. Amen. Kaya kung maniniwala kayo sa akin sapagkat na-experience namin, I believe, in some years na dadaan sa church na ito, makikita nyo kung paano magpapala Amen. ang ating Panginoon. Yes, So honoring God with our first fruit is a wisdom not to forsake, but to love, to exalt, to embrace, to retain, and to uphold. A wise Christian will obey the wisdom of God. Amen? Amen. Pag wise ka, you will obey the wisdom from above. But if not, there's a warning. Tatawanan tayo ng karunungan na yan kapag nandun tayo sa problema kung hindi natin natututong i-apply kung ano ang salita ng Panginoon. Pastor, estudyante lang ako eh. Hindi after ang Panginoon sa malaking ibibigay mo kung ano yung tinatanggap mo sa Kanya. Hindi ka magbibigay sa Panginoon na hindi mo tinatanggap. Amen. Ang ikukomit mo sa Panginoon, yung tinatanggap mo. Amen. Yan yung first fruit. Yes, sir. Kaya napakabuti ng Panginoon kung ito ay naging blessing sa amin, naging blessing sa iba, I believe it will also be a blessing to you. Amen. Kaya tuloy po kayo. At yan po yung makikita nyo paglipas po ng panahon. Amen. Kami ay this coming September 24 ay 24 years na rin po as a church. At pinakita ng Panginoon kung paano po siyang magpala. Kayo 5 years, di ba? Amen. Maghahabol kayo ng 20 years. 20 years from now.
tignan ninyo kung paano kayong pagpapalain ng Panginoon. If this church will honor the Lord with your first fruit. Kaya kung ano may marinig nyo sa ibang mga turo, tuloy lang po kayo. Kasi you're wise. Yung mga fools, bahala na sila. Pero yung mga wise na mga churches na katulad nito, i-apply ninyo, tuloy lang kayo, you will see. Kasi sa amin, ganun lang eh. Nakita ko yung mga nauna, in-apply nila, pinractice nila ang first fruit, nakita ko yung mga churches nila, at yung mga miyembro, talagang pinagpala ng Panginoon. So tayo lahat ay tatayo, at tayo ay mananalangin. Pastor, purihin po ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Ito po ay wisdom from above. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin po tayo. O aming Ama, Diyos namin banal, purihin ka, Panginoon, sa napakalinaw at napakatapat mong salita sa amin, O Diyos. Panginoon, dalangin ko na kayo pong kumilos sa puso't isipan ng mga kapatiran. Sila man po yung mga tatay, mga nanay, nagtatrabaho man, mga estudyante. Lord, base sa kakayan ang binigay mo sa amin, O Diyos, sa biyaya mo, yun din naman po yung aming pwedeng maibigay sa iyo. At sapagkat tunay, O Diyos, na hindi kayo hihingi ng hindi mo binibigay sa amin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na mangusap po kayo sa puso't isipan ng bawat isa. At mag-commit kami, Panginoon, base sa pagpapala mo sa amin, sa binibigay mo sa amin araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Yun din po, O Diyos, ang nais mong ibigay namin sa iyo, O Diyos, nang galing sa aming puso, may saya, Panginoon. Meron pong pagluluwalhati, meron pong pagsamba sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw po'y karapat-dapat na tumanggap ng pagpupuri, pagsamba at parangal. At Panginoon, salamat sapagkat kapag ito'y aming ginawa, napakaraming pangako ka sa amin, O Diyos. Iingatan niyo pong aming pamilya. I-increase mo ang aming increase mo ang aming makita at maging sasagana kami, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. At hindi lamang po yun hanggang dito sa lupa, kami pagpapalain mo hanggang langit, Panginoon, O Diyos, meron kaming ipon. At Panginoon, purihin ka, O Diyos, at kami patuloy na sasamba sa iyo. Lord, dalangin ko maging wise ang bawat isa. Huwag kaming maging full, huwag kaming maging mangmang, na para bang napakinggan namin ang aming salita at hindi gagawin. Huwag din kaming maging as corner, Panginoon, sa iyong mga salita. Kapag narinig namin ito, O Diyos, gawin po namin, O Diyos, ng matapat. At huwag po kami maging simple na para bang walang alam. Ito'y binanggit mo na sa amin na dapat mo namin lakaran, Panginoon, sundin, ng may katapatan, may pag-ibig sa iyo. Panginoon, salamat po sa buhay ni Pastor Vic Julian, sa po'y pagkapala sa amin, O Diyos. At Panginoon, ang kanyang buhay, maging kanyang simbaang hawak, O Diyos, sa akin, ito po'y nasaksihan ko. Panginoon, pagpalain niyo po silang sagana at ang mga kapatiran doon. Ganon din po, mahawa rin kami, O Diyos, ng kanilang katapatan sa iyo. Sila po'y halimbawa sa amin. At nais namin, Diyos, sa lugar ng Tagaytay, maging po kaming followers, Panginoon mo, at maging kaming masunuring mga anak mo, O Diyos. Minsan po, O Diyos, pagpalain niyo po ang aming simbahan, hindi man kami ganun pakarami, O Diyos. Ito pong mga kakaunting taong ito, O Diyos, buksan mo ang kanilang mga puso't isipan at maging busilak, O Diyos. Maging busilak ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. At mula sa amin, ganito karami, O Diyos, alam ko, dadagdagan mo po kami, Panginoon, ng maraming mga Kristiyanong matatapat. Magbibigay ng kanilang buhay, mag-aalay ng kanilang buhay na kasayo. Maging paparangalan ka sa mga bagay-bagay na binibigay mo sa amin. Minsan pa, mapurihin ka itong aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. So, praise Lord. Actually, Pastor, ito yung medyo matatapat na dumadalo. Okay lang. Opo. Kaya salamat po, Pastor. No? Wala man yung iba. Praise God. Amen. Tayo natuto. Amen. So, tayo pong lahat ay umupo muna. Pastor Vic, maraming salamat.